magandang umaga po muli sa inyo. At salamat po sa pangalawang pagkakataon. Okay, nakita po ulit tayo. Kaya salamat po sa Diyos kasi lahat po ng bagay na nangyayari sa mundong ito, tandaan po natin. Mayroon pong kinalaman ang Diyos. Maging sa buhay po natin, alam ng Diyos. Nung andun pa lang tayo sa tiyan ng ating ina, alam na po ng Diyos. At kilala na tayo ng Diyos. At alam din ng Diyos na, Pastor, meron pa ako. Ayun. Yan ang pakialam mo, Pastor. Yan. Okay. Thank you, Pastor. Thank you. Okay. So, isang bagay po na napakabuti sa buhay po ng ating Diyos kasi minsan ang Panginoon, nung ang Panginoon po ay nananalangin, talagang isang marugdog na panalangin yung kanyang ginawa. Naranasan niyo po ba na manalangin kayo na parang walang dating? Naranasan niyo na, di ba? Na parang bang nakipag-usap pa lang sa hangin, di ba? Ang tawag po doon ay fervent prayer. Imbang, para bang walang kabulan, walang saysay. Parang ano lang, parang pangit pakinggan pero minsan para tayo nakikipagkwentong kutsero. Okay. Pero hindi po yun ang ibig sabihin na. Kaya nga po, mahalaga po sa buhay po natin, kapag tayo po ay nanatalangin, meron pong passion. Yun po yung importante sa buhay natin. Okay? Kasi, sabi po rito, a prayer without passion is powerless. Tandaan po natin yan. Yung panalangin na walang passion ay walang saysay o walang buhay. Powerless. Di po ba? Sandali lang po. Di ba minsan kapag meron po tayong panalangin na hindi tinutugon ng Diyos, para bang sabi natin, hindi yata pinakinggan ng Diyos yung ating panalangin. Kasi, minsan po, ang dahilan bakit hindi tumutugon ng Diyos sa panalangin, meron tayong dala-dala sa puso. Okay? Yung puso kasi natin, di ba? Sabi nga po, sa buong parte ng katawan, ang puso ang sinungaling. Okay? Hindi po ito. Yung puso natin ang sinungaling. Sabi po sa Biblia. Kaya, tayo po, sa tuwing lumalapit po tayo sa panalangin, kailangan lagi po nating sinisiyasat ang puso natin. Para kapag tayo lumapit sa Panginoon, papakinggan po ng Diyos yung ating mga panalangin. Ngayon, baka meron kayong kaaway, 2 taon na o 5 taon na nakalipas. Hindi nyo pa rin napapatawad. Baka yung biyanan nyo na nalusaw na, baka hindi kayo nakahingi ng tawad. O yung in-laws ninyo. Okay? Kaya, importante po sa buhay natin, palagi tayong nagpapasiyasat sa Diyos. At habang tayo lumalapit sa Diyos, itinuturo naman sa atin ng Holy Spirit yun eh. Ipapaalala po sa atin ng Holy Spirit. Diba? Kaya palagi po nating chine-check yung ating mga sarili. Hindi yung minsan, kala natin, ang galing-galing natin. Hatol tayo ng hatol sa kapwa natin. Pero hindi po natin nakikita yung ating mga sarili. Diba? Kaya, tayo po, mahalaga po sa buhay natin, yung pag nananalangin tayo, meron dating nararamdaman natin. Meron tayong damdamin na talagang ang pakiramdam mo, para bang andyan lang ang Panginoon na kayang-kaya mo siyang abutin. Masarap po yung gano'n ang feeling natin kapag nananalangin tayo, Lord, andyan ka lang. Bawat sinasabi ko, papakinggan mo. Pero kapag
ang panalangin mo ay para bang nagsalita ka lang sa hangin. Wala pong dating. Ulitin ko po. A prayer without passion is powerless. Diba? Ito po yung isang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Kung paano po siya manalangin. Di ba? Pag may mga problema tayo, may kasakitan, konektado negosyo, pamilya, o kapitbahay, o kahit sino, tinapunan ka ng kapitbahay mo ng basura. Ano gagawin mo? Punta ka ng barangay, magre-reklamo ka sa barangay, dahil tinapunan ka ng basura ng kapitbahay mo, ano magiging resulta? Okay? Kung sa batas po ng tao, tama yun. Pero pagdating po sa mata ng Diyos, dapat andun muna yung ating panalangin. Mananalangin tayo, panalangin natin kapitbahay natin. Minsan kasi mali yung ating panalangin. Tinapunan ka ng basura. Panginoon, lahat po ng basura ng kapitbahay namin, itapon mo po dun sa kapitbahay ko kasi tinatapunan ako ng basura. Mali. Di ba? Hindi po tama. Di ba? Lahat tayo nagkakamali, walang hindi nagkakamali. Okay? Lagi po natin chinecheck yung sarili natin. Na, Panginoon, hindi ko ba ginagawa nung araw? Naikwento ko na ba sa inyo na ako'y nag-alaga ng mga manok? Dami kong manok. Nasa 40 piraso yung aking manok. Okay? Tapos meron kaming kasambahay, member ng church, sabi sa akin, Pastor, yung manok natin ninanakaw. Andun, nilagay na ng kapitbahay, itinali na. Alam nyo, hindi po ako mundo. Sabi ko, hayaan mo lang. Iniisip niya, mag-react ako, magagalit ako. Hindi po. Bakit? Kasi nung araw magnanakaw din ako ng manok. Totoo po yun. Magnanakaw po ako ng manok ng kapitbahay. Maglalagay ako ng patuka, papunta rin sa kulungan. Pag nakita ng manok yung patuka, syempre, hanggang kulungan. Pagpasok na rin sa rampito, lagyan ng sako. Patay kang manok ka. Ano gagawin doon? Aadabuhin na yun. Ngayon ako nung mawala ng manok. Hindi po ako nagbarangay, hindi ko pinuntahan yung kapitbahay, wala po akong ginawa. Sabi ko, Panginoon, binayaran ko yung kasalanan ko. Kaya pag tinitingnan po natin sarili natin, yung kapitbahay natin, may ginawa sa'yo, galit na galit ka. Okay? Tayo muna po ay tumayo. Sabi po rito, sa Matthew chapter 7, sa verse 7, ito pong sinasabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang mahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tuloy nga po, Panginoon, kayo po ay maging teacher namin. Gamitin mo lamang pong instrumento ang aking mga labi, O Diyos. Lord, kayo pong maitaas, kayo po magbubuka ng mga labi ko, Panginoong Diyos. At kung ako'y mayroong ipagyayabang na pansarilig lang, ibaba mo ko sa pinakamababa, Panginoong Diyos. Kayo po nawa, aming Ama, ang mabigyan ng papurit parangal. Salamat po sa iyo, aming Ama, sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo may makakaupo. Okay. So, ganito po nanalangin ng ating Panginoon. Nung siya'y nananalangin, ito po ang kanyang sabi sa John chapter 17. Okay? Magsisimula po ko sa verse 9. Mahaba po ito. Huwag kayong matutulog.
Pag natulog kayo, hindi niyo po mauunawaan. Okay? At mahirap po magsalita rito na yung kausap po ay natutulog. Sa susunod, ako naman ang matutulog. Okay? Sige po. Sabi po rito, ito po ang sabi ng ating Panginoon. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Okay. Sabi po rito, ang idinadalangin ng Panginoon ay yung ibinigay ng Ama sa Kanya. Sabi niya po rito. So, kung titingnan po natin yung ating sarili, no? Nung tinanggap po, nung tayo po'y sumampalataya sa Diyos, hindi lamang po yung pananampalataya, kundi tandaan po natin, kasama po yung salita. Yung salita ng Biblia o itong banal na aral ng Diyos, dapat ito yung nasa tapos nandito. Hindi yung basta sinabi lang natin sumampalataya. Pansinin po natin, maraming taong sinasabing sumasampalataya pero sa nguso lang at hindi sa puso. Kaya nang ikay sumampalataya, tandaan mo, ang tinanggap mo rin, di ba? Ano po sabi? Ang Diyos ay salita. At ang salita ay nagkatawan tao. Di ba? Kaya, tinanggap mo si Jesus kasama yung salita na nagmula sa ating Panginoon. Ang sabi po rito, tutuloy ko po sa verse 10. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. Kung tayo po ay ibinigay ng Ama sa Panginoon Jesucristo, tayo po ay pag-aari ng Diyos at tayo po ay nasa piling ng ating Panginoon. Kaya kung dumating po ang panahon na tayo ay nalulungkot, wala bang nagmamahal sa akin? Meron. Akala mo lang walang nagmamahal sa iyo. Mayroon. Maliwanag po ang Biblia. Kaya kanilikha ng Diyos eh. Kasi may purpose ang Diyos para sa iyo. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang maging ano bang halimbawa yung halaman? Ornamental ba yun? Ano bang one? Yung mga pan-display, orchids, sabihin po natin, hindi tayo nilikha ng Diyos para maging isang halaman lamang pinang-display lang sa loob, di ba? Napakalaki po ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, huwag po nating mamaliitin yung ating mga sarili. No? At nang tumawag ang Panginoon ng mga lingkod niya, hindi niya tinawag yung mga magagaling na debatista, yung mga pariseo. Hindi niya po tinawag yun. Yung magagaling na pariseo na talang gumawa ng batas, hindi po nila tinawag yun. Ang tinawag po ng Panginoon sino? Mangingisda. Yung magkapatid, si Juan, sino isa? Kapatid ni Juan? Hindi. Si Andrew at saka si Pedro, magkapatid. Si Juan, kalimutan ko eh. Siya na po. Okay. So, sa madaling salita, nang tumawag ang Panginoon, yung mga taong simple lang ang pamumuhay. Hindi niya tinawag yung mga taong matataas, mga abogado, inhenyero, doktor. Hindi niya po tinawag yan. Diba? Kaya tayo po, wag nating tingnan na mababa ang ating sarili. Bakit? May panalangin po ang Panginoon. Tuloy ko po yung kanyang panalangin. Ito po yung panalangin ni Jesus Christ sa chapter 17. Buong chapter po ito ng 17. Yun po yung prayer ng ating Panginoon. Para kanino? Doon sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Na ingatan ng Diyos. O ingatan ng ating Ama. Sabi po rito, sa verse 11, at ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y papariyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Kaya lang po nakakalungkot, minsan ang mga magkakapatid sa iglesia, nagkakaroon ng ibang direksyon. Mayroon sa kaliwa at mayroon sa kanan.
Dapat pala, iisa lang tayo. Kung paano ang Ama, ang Panginoong Kristo ay iisa, dapat ganun din po tayo. Hindi tayo nagpapataasan, walang kibuan, no? Hindi ako dadalod kasi ayoko dyan. Andyan yung isang kapatid hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad ng utang sa akin. Alam niyo ba, sa loob ng iglesia, yun ang iwasan ninyo na mangutang kayo sa kapwa ninyo Kristiyano. Totoo po yan. Bakit po? Bakit po sinasabi? Minsan, kayong magkapatid sa iglesia, nagkakaroon kayo ng dibisyon dahil dito. Mas maganda na kung gusto mong umutang, sa labas, hindi miyembro ng iglesia. O kaya naman, alam niyo, masarap humingi sa Diyos. Ang mali po kasi, hindi tayo humihingi sa Diyos ng tama. Kung humingi man tayo, minsan mali yung motibo. Diba? Kailangan maliwanag, very specific, yung paghingi mo sa Diyos. Bakit mo kailangan ng 10,000? Okay? Ngayon, sabi po rito, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Yung pala yun. Kaya pala merong isang taong napahamak, kaya pala merong isang taong sabi nga, nagkanulo sa Panginoon Kristo kasi kailangan mangyari yung kasulatan. Okay? Kaya wag po tayo magtataka kung bakit may mga ganitong pangyayari, niloob po ng Diyos yun para mangyari, matupad kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kaya wag po tayo magtataka. Iba't iba tayo, iba't ibang lugar. Ako, lalo na ako. Ang layo ko sa Bulacan, di ba? Pero bakit tayo pinagtagpo ng Diyos? Kasi mismo ang Panginoon nananalangin na tayo'y ang Panginoon, ang Ama at ang Panginoon ay iisa. Gaya din naman natin na sila'y maging isa. Kaya iisa lang po tayo sa pananampalataya. Tingnan nyo ang hindi ko tinataas ang INC. Ang INC, nakita nyo, tama ba yung ginawa ng INC? Tinignan po natin, mali. Bakit? Pinaboran lang nila isang tao. Si Marcoleta lang eh. Di ba? Sino ba si Marcoleta? Di ba? Pero nakita nyo yung pagkakaisa nila. Di ba? Solid po sila. Hinarangan nila yung EDSA, wala silang pakialam. Ipinakita nila, sila'y magkakapatid, magkakaisa. Dapat ganun din tayo. Nagkakaisa po tayo. Di ba? Kung sino yung may problemang kapatid, tanungin po natin. Huwag nating hayaan yung kapatid. Baka mamaya, sa dami ng problema na yan, sa iba na lalapit yan. Lalapit na yan sa ibang tao. Minsan, malalapitan yan ang believer. Ano mangyayari sa kanya? Di ba? Kaya, tayo po, ang sabi po ng Biblia, ang tumutulong sa mahirap ay pagpapautang kay Yahweh at si Yahweh ang magbabayad. Alam nyo, ako lang po ewan ko, maraming tao na mayroong kakayahan tumulong, pero hindi po tumutulong. Minsan kahit kamag-anak, pinagdadamutan. Pag naging Kristiyano ka at ikaw ay mananampalataya kay Kristo, tandaan po natin kapatid, si Jesus binigay niya ang buhay para sa iyo. Hindi mo hiningi yan, pero dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya mismo yung buhay niya para sa iyo. Ano yung bagay na pwede nating maitulong sa kapatid na hindi natin ma-extend yung ating kamay para tumulong tayo sa kapatid? Saan natin makikita yung pagkakaisa? Pag nagkakanya-kanya tayo. Meron bang pagkakaisa? Wala.
Meron man pang-ibig? Wala. Mahal mo lang yung kapatid kasi lagi kang nabibigyan, o kaya dahil may pera siya, o kaya naman yung tao laging andun yung respeto sa iyo. Pagdating po sa pagbibigay, walang selective. Tama ba yun? Okay? Wala tayong pinipili. Bakit? Maliwanag po ang Biblia, mismo si Jesus Christ. Ipinanalangin niya yung mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Sapagkat ang Ama at si Jesus Christ ay iisa. Ganon din tayo. Ang gusto ng Panginoon, tayo'y maging iisa. Sa maraming bagay, nagtutulungan po tayo. Okay? Huwag nating hayaan ang kapatid na may problema. Punong-puno ng problema, hindi po natin, mamaya mabalitaan nyo na lang. Ako si ate, wala na. Okay? Tsaka kayo pupunta? Pupunta kayo sa buron? Magbibigay kayo ng pera. Oh, tulong po kay ate. Ayan po ang 2,000, pambili po ng sopas. Eh, nung nabubuhay, hindi mo nga nadalaw eh. Nung nasa ospital, hindi mo nga napuntahan eh. Naipanalangin mo ba? Si Jesus Christ nananalangin eh. Ang ipinanalangin ni Jesus Christ, yung lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya. Eh di ba tayo, nananalangin tayo, di ba? Kaya dapat po ang panalangin natin sa bawat isa. Huwag nating hayaan na hindi tayo nananalangin sa isa't isa. Dahil iisa lang tayo kay Kristo. Isa lang ang napako sa krus, isa lang ang tinubos ni Jesus, walang iba. Lahat tayo na nagkasala, lahat tayo tinubos ni Jesus sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Kaya, sabi niya po rito, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, sila'y ipinamayan ko sa isa man sa kanila ay walang napahamak. Binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasalanan. Ngunit, ngayon ay pupunta ako sa iyo. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila'y magkaroon ng aking kagalakang ganap sa kanilang sarili. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. So ano po ibig sabihin? Na tayo ay hindi taga-sanlibutan. Pansamantala lamang ang buhay natin dito sa lupa. At kung ang pananampalataya natin ay totoo, kapatid, ang sinasabi rito ng Panginoon na hindi tayo taga-sanlibutan at siya man ay hindi taga-sanlibutan. So ano po ibig sabihin? Isa lang po ang destinasyon ng lahat ng totoong sumampalataya kay Kristo. Kaya wag po tayong magdududa. Kaya pag may nagawang kasalanan, Panginoon, ninakaw ko yung aso ng kapitbahay ko kasi ang ganda-ganda at ibinenta ko. Lord, ligtas ba ako? Panginoon, paparusahan mo ba ako? Siyempre, nagnakaw ka eh. Di ba? Kung sintidor ba yung Diyos natin, ay, yung anak ko ay, okay lang, ano? Okay lang yan, magnakaw ka. Mayroon pong palo ang Diyos sa lahat ng nagkakamali. Pero, hindi po nangangahulugan kung nagkamali ka. Nabura na yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos na kapag nagkamali ka, ang pangalan mo sa aklat ng buhay ay binura niya kagad. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga tayo binigyan ng pagkakataon eh. Para mag-repent. Di ba? Ano po sabi ng Isaiah 59:2? Isaiah 59:2. Itong sinasabi. Kaya lagi po nating i-check yung sarili natin. Kung yung kapitbahay mo, ninakawan ka, okay? Check mo yung sarili mo. Baka nung araw nagnakaw ka rin. Gaya ng sinasabi ko sa inyo. Di ba? Nakita nung kasambahay namin, isinilid sa sa sako, isinilid yung mga manok, 6 na piraso. Tapos, kapitbahay lang namin, sa kabila lang ng pader eh.
Nakita nung kasambahay namin, nilagyan na ng tali, nakatali na, tinuturo pa sa akin. Sabi ko sa kanya, okay lang. Hindi po ako nagalit. Bakit? Nung araw magnanakaw din ako ng manok. Binata pa ho ako noon. Siyempre, yung mga barkada, di ba? Kaya alam nyo, hindi po lahat ng barkada mabuti. Mabuti na lang, hindi naman ako lumaking asnosmal. Okay? Kinakain namin yung manok. Ilang beses namin ginawa yun. Di ba? O nung mawalan ako ng manok. Kala ba, nagbarangay ako, nagreklamo ako, pinuntahan ko yung tao? Hindi, pinabayaan ko lang. Di ba? Ano sabi? Kung ano yung ginawa mo, mayroong kaparusahan. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya huwag po natin kalilimutan yan. Diba? Sa halip, ano gawin natin? Panalangin. Panalangin natin yung kapitbahay natin. Panginoon, kung paano mo binago mo ang buhay ko, ganun din babagoyin mo ang buhay ng kapitbahay ko. Kung paano mo ako kinahabagan, ganun din kahabagan mo ang kapitbahay ko. Kung paano mo ako iniligtas, ganun din iligtas mo ang kapitbahay ko. Hindi yung kapitbahay mo, nagkamali, susumpain mo. Hindi po. Okay? Lahat tayo nagkakamali. Ano po sabi rito ng Isaiah 59:2? Ito po yung dahilan. Bakit ang Diyos ay hindi nakikinig sa ating mga panalangin? Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Kaya kung meron po tayong kasalanan, lagi po nating papasiyasat sa Diyos. No? Ting magigising kayo sa umaga. Ting matutulog kayo. Baka doon sa maghapon na yun, ilang beses na nagawa niyong kasalanan. Nakita niyo si pastor, naglalakad. At may kausap. Pumasok si pastor sa isang hotel. Wow! Pumasok ng hotel. Kinunan mo pa ng picture. Tsak, 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 tsak. Nakita mo naman si pastor. Wala namang kasama. Pero, gumawa ka kagad ng kwento. Okay? Nalaman ng buong iglesia. Nag-usap lahat ng mga elder. Tama ba yung ginawa ni pastor? Hindi. Mali yan. Ano gagawin natin? Suspendin natin si pastor. Mali. Hindi mo naman nakita yung talagang ebidensya eh. Gagawa ka kagad ng hatol. Di ba? Sino nagkasala tayo? Hindi mo alam, baka doon mayroong nasubsob o kung ano, pumasok si pastor, tinulungan lang yung nadapa. Pumasok sa loob. Akala mo pumasok na si pastor sa loob. Nakita ni pastor. Kasi, di ba, sa mga hotel, di ba may pinto? Di ba? Okay. Misa may naglalakad doon, nadupilas, nadapa, nasubsob. Siyempre, pastor, may mabuting puso, gustong tulungan dahil walang nagbabangon. Alam niyo ba? Punta po ako, kasama ko si Pastor Ben Kabusay. Pinuntahan namin yung isang miyembro na inoperahan dahil stage 4 cancer. Okay. Naghiwalay na kami ni Pastor Ben sa Avenida. Sabi sa akin, Kuya, kaya mo ba? Oo, kaya ko. Sabi ganun. Hiwalay na tayo. Okay, sumakay na siya, sumakay na ako, naglalakad papuntang LRT. Hindi ko napansin, doon pala sa mga kalsada niya, meron pang may butas. May butas. Yung aking tungkod, swak na swak dun sa butas. Sub-sub po ako. Itong mukha ko, gumasgas do sa semento. Talagang kumayod. Okay? Sub-sub po ako. Walang nagtayo sa akin. May humintong jeep. Huminto yung jeep. Akala ko, may pasahero baba. Bumaba lang yung pasahero, itinayo lang po ako. Totoo po yun. Okay? At nang hawakan ko ang pisngi ko, walang sugat, walang gasgas kahit na ano. Yun po yung sinasabi rito ng Panginoon, na ingatan mo po sila, Ama. Ang mga ibinigay mo sa akin, ang sayo na ibinigay mo sa akin, ingatan mo po sila. Kaya may pag-iingat ang Diyos sa atin. Hindi niya hayaan na basta tayo mapapahamak. Di ba? Di ba sabi, kapag tayo ay dadaan sa apoy, masusunog ka ba? Hindi. Kapag dadaan ka doon sa tubig, malulunod ka ba? Hindi. Bakit? Protektado tayo ng ating Diyos. Saan po natin makikita yan?
sa Isaiah chapter 43. Okay? Babasahin ko po. Para alam natin, hindi tayo naku, ayoko sumakay dyan kasi hindi po ako marunong lumangoy. Hindi po ako marunong lumangoy, pero ang lakas ng loob ko. Totoo po yun, malakas ang loob ko. Okay? Dahil, meron akong proteksyon. Hindi po malakas ang loob ko dahil kayang-kaya ko. Hindi po. Sabi po ng Isaiah 43, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay ang Ethiopia, ang Ethiopia bilang pantubos sa iyo. Ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo, sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at minamahal kita. Nagbibigay ako ng mga tao na pamalit sa iyo at mga bayan na kapalit ng buhay mo. Nakita niyo yung protection ng Diyos? Di ba? Kapag mayroon palang gustong pumatay sa iyo riyan, maglalagay ang Diyos ng isang taong papatayin para proteksyonan ka ng Diyos. Yung po yung sabi ng Biblia eh. Hindi po ako may sabi nito. At kapag ikaw ay dadaan sa ilog o sa tubig, hindi ka malulunod. Huwag lang yung sinadya mo napakataas ng tubig eh. Ganun kataas eh, maglalakad ka. Sabi ng pastor, sabi ng Biblia eh. Hindi ako malulunod. Hindi ka na marunong lumangoy. Ano ka, asnosmal? Alam mong hindi ka marunong lumangoy eh. Di ba? Ang ibig pong sabihin dito, yung pagkakataon na hindi naman yung sinasadya natin. Iba yung sinasadya sa nagkataong bumibiyahe ka. Katulad po, pupunta po ako ng Samar. Lagi po ako sumasakay ng Roro. Okay? Doon pa ako sa pinakataas minsan, pinanunod ko yung ng alon. Pero, andun po yung prayer ko. Bakit? Hindi po talaga ako marunong lumangoy. Malakas lang ang loob ko na sumakay sa mga ganun. Diba? At dumaan ka sa apoy, hindi ka matutupok. Wag lang yung alam mong may sunog dyan, papasukin mo. Alam mong may sunog, ano gagawin mo sa loob? Unless na yung nandoon mismo anak mo o asawa mo. Diba? Kaya nga po, sa buhay po natin, wag nating susubukin ang Diyos. Mali po yun, yung sinusubok natin ang Diyos. Hindi po tama yung para tayong naghahamon sa Diyos. Mali po yun. Meron kaming kapitbahay. Okay? May nagbabarilan sa Pangasinan. Okay? Kasama yung boyfriend. Kapitbahay namin yung babae. Hindi, sige, hindi tayo mababaril dyan. Okay? Dumaan po yung motor nila. Tinamaan yung babae. Yung kapitbahay namin. Tagal nun. Tagal nagkasakit. Patay. Alam mong may barilan. Sasabihin mo, iingatan tayo ng Diyos. Binigyan ka na nga ng warning. May barilan dyan. Huwag kayong dumaan. Hindi. Iingatan tayo ng Diyos. Bang! Patay. Sino hinamon mo? Hinamon mo yung Diyos eh. Kaya huwag po nating ahamunin ng Diyos. Mali po iyon. Pag binibigyan tayo ng babala, makinig po tayo. Hindi yung minsan, ang yabang-yabang natin. Kristiyano ako, born again ako. Sino ang gugulpi sa akin dyan? Walang gugulpi sa akin dyan. Pinasok mo, puro halangang kaluluwa eh. Walang sinisino eh. Tapos, magpoporma ka, matikas ka. Aray ko. Ewan ko kung saan ka pulutin. Di ba? Oo. Kaya, tandaan po natin, ang Diyos ang maghahanda kapag tayo napapahamak at merong nais kumuha ng buhay natin, ang Diyos mismo ang gagawa ng kaparaanan, siya maglalagay ng ibang tao para yon ang tutubos ng buhay mo. Bakit? Kasi protektado ka ng ating Panginoon.
Kaya, ang panalangin po ng Panginoon, sabi niya, ingatan mo po sila, sabi ng Panginoon sa ating Ama. Kaya ako po, maraming beses na po akong nadapa, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Okay? Mismo dyan sa SM Mall, sumadsad po ako riyan para akong dumag sa tubig. Wala pong nagbangon sa akin kahit isa. Ang tanong sa akin, Tay, kaya mo pa? Wow! Nasubsob na nga ako eh. Kaya ko pa? O di bumangon ako mag-isa. Kaya ko nga. Diba? Pero numada pa ako doon sa may San Lazaro, sa may Avenida, nung nasok yung aking tungkod sa subsub po talaga ako, huminto yung jeep. Bumaba yung pasahero, inalalayan lang ako. Dapat ganun po tayo. Dapat diyan po nakikita sa puso natin si Kristo. Na, wag na nating antayin na merong ibang tutulong, tumulong na po tayo. Okay. Sa pasahero, sa jeep, eto, naranasan niyo na ba na merong pasaherong tumabi sa'yo na mukhang, ano ba to? Ano tawag doon? Yung lupa, anong tawag doon? Maglulupa? Hiba tawag doon? Yung maruming katawan. Okay? Hindi badyaw. Ha? Yung talagang taong grasa. Okay. Yung taong grasa. Okay? Pag tumabi sa inyo, ano gagawin nyo? Lilipat kayo ng upuan. Di ba? Karamihan po, ganyan, naobserbahan ko yan. Lumilipat ng upuan dahil naaamoy nila. Mabaho, baka kumapit sa katawan nila. Alam nyo, dapat, yung mga ganung tao, dapat, hindi natin sila pinandidirihan. Bakit? Marumi lang sila eh. Tayo nga eh, hindi tayo pinangdirihan ng Diyos eh. Ano ba ginawa mong nung kabataan mo? Naninilip, nagnanakaw, nangungupit, kung ano-ano ang ginagawa mo. Di ba? Nanunumpa ka pa ng tao. Sino mas marumi? Yung taong grasa o yung puso mo na bulok sa kasalanan. Tapos pandidirihan mo. Tayo nga, hindi tayo pinandirihan ng Diyos eh. Di ba? Pinandirihan ba tayo ng Diyos? Hindi. Bagkus binigay ng Ama yung kanyang anak, mamatay sa krus, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos, nakagawa lang ng maliit na kasalanan yung kapitbahay mo o yung kapatiran. Si Pastor, nakita namin pumasok ng hotel. Binalita lahat nakarating kay Pastora. Away ngayon si Pastora at saka si Pastor. Sino sumira ng relasyon? Kayo. Di ba? Bakit? Dahil doon sa chismis. No? Kaya mga babae, ingat po kayo, mga marites. Okay? At yung mga lalaki, mga Mario, ingatan niyo po natin yung ating mga labi. Tanyo, napakabuti ng Panginoon. Di ba? Tutuloy ko po. Pasensya na kayo ha. Mahaba po ito. Sabi siya, isang buong chapter ito. O, alas 11 lang. Alas 11:15. Maiksi pa ho. Ang gawain naman namin mamayang gabi, alas 7 pa. Okay. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ingatan mo sila mula sa masama. Yun po yung panalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama, sa Amang nasa langit. Tayo, iba po tayong manalangin. Okay? Alam niyo, yung iba pag nananalangin, lalo na pag may problema mag-asawa, iba po ang panalangin. Okay? Yung kapitbahay, yung kagalit, iba ang panalangin. Pero ang Panginoon, ang panalangin niya, alam ng, di ba sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Pero kinahabangan tayo ng ating Panginoon. Okay?
Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. So ano po ibig sabihin? Kung paano isinugo sa sanlibutan, tayo rin na isinugo sa sanlibutan. Ano po ibig sabihin? Hindi tayo dapat nakaupo lang. Hindi tayo dapat tagapakinig lang. Meron po tayong tungkulin sa sanlibutan. Gamitin nyo ano ba yung talentong ibinigay sa inyo ng Diyos. Tagapangaral, tagakanta, o tagapagbigay. Kung ano yung talento na ibinigay po sa atin ng Diyos, gamitin po natin. Sapagkat mayroon pong sinabi rito na kapag ang talento ay binabawi ng Diyos. Pag yan ay hindi mo ginamit, babawiin niya ng Diyos. Okay? Kaya meron kang angking tinig, umawit ka. Kung meron kang angkin na magaling ka sa di ba meron mga, ano yung business mo, kapatid? Yung isa, nagpatoto rito. Ano yung business niya? Tumayo rito. Di ba? Oh, yung nagdadang, di ba? May negosyo siya. Okay? So, kapag ikaw negosyante, magaling ang PR mo, dapat magaling ang PR mo. Paano mong maibebenta business mo kung wala kang boses? Di ba? So, yung galing na binigay sa iyo ng Diyos, kung magaling ang PR mo, gamitin mo sa sanlibutan. Saan? Pagpapahayag ng mabuting balita. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. So, maliwanag po, upang tayo'y pabanalin sa katotohanan. Ano po yun? Yung salita ng Diyos. Diba? Minsan, may mga taong itinutwist yung salita ng Diyos. Huwag po natin papakinggan yung mga taong itinutwist yung salita ng Diyos. Di ba? Upang tayo'y pabanalin, saan? Sa salita ng katotohanan. Kaya kung alam mo ang katotohanan, bakit hahanap pa ng ibang bagay? Okay? Di ba? Mayroon pong binanggit dito, dapat tayo pala ay maging makatarungan. Makatarungan po tayo. Di ba? Kailangan po natin yan. Kapag mayroon pong isang bagay na dahil dito, kinuha kang witness na hindi mo naman nakita dahil nangangailangan ka ng pera, makatarungan ba natanggap mo yung pera kahit na hindi mo nakita yung kaguluhan? Titistigo ka? Hindi makatarungan yun. Pagbabayaran mo yan sa Diyos. At isang araw, yung namatay o hindi pa namamatay, una ka pang mamamatay doon. Nangyari doon sa kapitbahay namin. Ako po ang nakakita, talagang ako, kasi barkada ko yun eh. Magkakaroling kami, pinalo po ng bato sa ulo. Yung bato, ipinalaman doon sa rubber na tsinelas, pinalo pa. Ano kaso? Internal hemorrhage. Tapos murder kasi pinagtulungan eh. Okay? Ngayon, kinukuha kong testigo, ayoko pong tumistigo kasi nung mga panahon na yon, 17 anyos, nag-a-apply na po ako para maging seaman. Meron po akong seaman book, kompleto na po ako. Ang kailangan ko lang talaga, yung sasakyang barko, ginagawa pa. Okay? So, hindi po ako tumistigo. Kumuha sila ng 2 testigo na hindi naman alam yung pangyayari, kinwentuhan, pinag-aralan, tinuruan, sila naging witness. Nagtestigo sila. Yung kasong murder, bumaba, naging homicide. Okay? So, hinatulan po sila ng mababang kaso lang ang hatol sa kanila. Pero kung yun ay, kung ako ang tumistigo, ang kaso po nun, murder. 2 sila. Tsaka, patalikod nung pinalo. Diba? Yung pong tumistigo, una pang namatay. Una pang namatay yun. Yung 2 testigo. At yung nakulong,
Nakakulong muna siya ng parang 4 na taon mahigit. Paglaya nun, tsaka namatay yung pumalo. Kaya, yan po yung bagay na papaalala ko. Kung nandahil sa pera, panay ang hingi mo sa Panginoon. Panginoon, kailangan ko po ng 20,000 kasi meron po kaming kailangan sa bahay, ganito. May nag-offer sa'yo 20,000. Okay? Lord, baka ito yung hinihingi ko sa'yo. Titistigo ka, ganito pangyayari, ganito. Opo! Tapos gagamitin mo, baka yun ang biyaya ng Diyos. Mali. Antayin mo ang palo ng Diyos kapag gumawa ka ng ganun. Sapagkat yun ay hindi makatarungan. Tandaan po natin, kapag sinasabing Kristiyano ka, dapat makatarungan tayo. Yung alam mong mali, huwag mong gagawin. Yung alam mong tama, yun ang sundin mo. Pero pag ginagawa mo yung alam na mali, asawa ng may asawa, pakikialaman mo. Makatarungan ba yun? Hello, yung mga may asawa, okay? Asama po ako riyan. Alam niyo, nung araw, pakialamero po ako. Ito po yun. Pakialamero ko sa asawa ng may asawa. Tuwang-tuwa pa po ako. Bakit? Ang bait-bait ko nung araw. Hindi ko nang babilang kung ilan yung sungay ko. Salamat sa Diyos, nakilala ko ang Panginoon. Binigay niya ang buhay niya sa bawat isa sa atin. Ewan ko si Pastor kung anong karanasin nyo. Hindi ko pa narinig nagpatototo. Baka natatakot kay Pastora. Okay? Ha? Okay. So, sabi po rito, gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Kaya, ang idinadalangin po ng Panginoon, hindi lamang po yung taga-sanlibutan, kundi, sabi niya po rito, ulitin ko po sa verse 20, gayon man, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. So, hindi lamang po tayo ang idinadalangin, kundi pati yung sumasampalataya sa Kanya, sa Kanyang salita. Kaya, yun po yung panalangin, marubdob na panalangin ng ating Panginoon. No? Ulitin ko po, ang panalangin walang habag o damdamin. No? Powerless, walang buhay. Dapat po talagang nararamdaman talaga natin yung ating panalangin sa ating kapwa. Okay? Mayroong pamilya, nag-aaral yung anak. Hindi makapag-aral dahil walang pang-enroll. So, ang trabaho po natin, ipapanalangin natin yung pamilya na yon na may pangangailangan sa pinansyal. Ngayon, ibigay natin sa Diyos, Panginoon, gumawa ka ng himala kung paano yung aming kapatid ay makapag-aaral. Gusto ko pong tumulong, kaya lang wala po akong kakayahan. Kaya ang akin pong magagawa, inilalapit ko sa inyo, tulungan niyo po ang kapatid nito para naman, Panginoong Diyos. Lord, lalo po nilang maranasan, ang lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya sa inyo, gumawa po kayo ng himala sa kanilang buhay. Magugulat na lang tayo na makita ka rin, ay kapatid, nakapag-enroll na yung anak ko. So, tinugon yung prayer mo. So, natutuwa ka ngayon. Okay? So, ganun po yun. Dapat, kapag nananalangin tayo, merong marubdob yung panalangin, passionate, marubdob. Diba? Marubdob na panalangin. Yung halos nagmamakaawa ka sa Diyos. No? Umari nga, naluluha ka pa eh. Yan yung mga marubdob na panalangin. Ramdam na ramdam mo sa buhay mo. Hindi yung, Ama, ikaw na bahala. Eh kasi tamad naman kasi yan. Paano kung tutulungan? Sinumbong mo pa sa Diyos, tamad yung tao. Hello? Okay. Dito po ako magtatapos. Sa Santiago. Okay. Pasensya na po kayo. Kasi ito'y tungkol sa
panalangin, marubdob na panalangin. Sabi po ng Santiago sa chapter 5, ito po ang sinasabi. Katyagaan sa kahirapan, kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka na ang mahalagang bunga ng lupa na siya ay nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. So, bilang mananampalataya, maging sa panalangin natin, nagtitiis po tayo. Nagtitiis tayo kailan tutugunin ng Diyos yung ating panalangin. Tulad po ng isang magsasaka, nung itinanim niya ang kanyang punla, inintay niya na dumating ang ulan para lumago ang kanyang pananim. Ganun din po tayo. Magtsatsaga po tayo sa ating panalangin, huwag tayong titigil. Di ba sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong titigil ng pananalangin. Ilang taon na kayo nananalangin na magkaroon kayo ng bahay? Sino walang bahay dito? Taas ang kamay. Isa? Isa lang? Lahat may bahay, ha? Okay. Ilang taon ka nang nananalangin na magkaroon ka ng bahay? Ate? 5 years, dagdagan mo pa. Darating yan. Pag humingi ka sa Diyos, di ba sabi, paano ka tang bibigyan? Hindi ka humihingi. Dapat paghingi mo tama. Okay? Panginoon, bigyan mo kami ng bahay, malaking bahay, Panginoon Diyos. Para kami lang ng pamilya ko ang titira. Ako, anak ko, may kwarto, asawa ko. Paano yung biyanan mo? Paano yung in-laws mo, gustong makitira sa'yo. Hindi po. Nung manalangin ako, ito hiningi ko sa'yo, tapos pupunta kayo rito. Mali. Di ba? Panginoon, bigyan mo kami ng bahay para, Panginoon, buksan ko rin naman ang tahanan to sa nangangailangan. Approve. Ibibigay ng Diyos. Okay? Dapat po, yung panalangin natin tama. Hindi basta lang tayo nakita niyo si Jesus Christ, pati yung pag-iingat. Di ba? Sinabi niya, ingatan mo sila. Sabi niya, ako'y aalis na, pupunta na ako dyan sa inyo. At hindi ko idinadalangin na mawala sila, kundi ingatan mo po sila. Dahil nandito pa sila sa sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Katulad ko na hindi taga-sanlibutan. Naniniwala ba kayo? Lahat tayo taga-langit? Mata nyo, walang naniniwala. Lahat ba tayo taga-langit o taga-sanlibutan? Sino gusto ritong manatili sa sanlibutan? Sino gusto ritong mapunta sa langit? Ang dami natin. Ilan lang ang nag-amen. Paano yung iba? Hindi nyo ba naintindihan yung aking binabasa? Ang tagal-tagal ko na nakatayo. Ang sakit na ng tuhod ko rito. Kapatid, mismo ang Panginoon, siya ang sasabi. Sila ay hindi taga-sanlibutan. Gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Ibig pong sabihin, Pilipos 3:20. Para malaman natin, saan ba tayo pupunta? Pilipos 3:20. Ayan, para ng Bible study, ha? Okay, para maunawaan natin, ano ba yung dapat natin puntahan? Sino ba ang dapat pumunta? Di ba? Kaya yun po yung panalangin natin, Panginoon Kristo, Hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko na hindi taga-sanlibutan, sabi po ng ating Panginoon sa Ama. Kaya naman, sabi po ng Pilipos 3:20, ito pong sinasabi, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Hindi tayo ang pagiging mamamayan natin ay doon sa kalangitan. Kaya nga po tayo pinagtipon dito ng Diyos. Huwag po kayong mag-aalinlangan. Kung meron kayong pag-aalinlangan,
Basahin ninyo ang Biblia para maunawaan po natin. Ang problema kasi, hanggat hindi natin binabasa ang Biblia, minsan di po natin maintindihan. Akala natin, niloloko lang kayo ng pastor. Ilang taon nyo nakasama si Pastor Rupi? Tayo, 2 linggo lang tayo magkasunod. Di ba? Binabasa ko po yung salita ng Diyos, katotohanan. Di ba? Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kung mayroong pag-aalinlangan, basahin mo ang Biblia. Kung taga saan ka. At kung ikaw ay totoong sumasampalataya sa Diyos. At kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, basahin mo ang Biblia. Ang Biblia po magtuturo sa atin. Hindi po tayo nag-aalinlangan. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo nahihiya. Kaya mismo ang Panginoon nga tingnan nyo nung manalangin Panginoon. Di ba? Tuloy ko po yung Santiago. Okay? Kaya tayo po, no? Huwag po tayong nababahala o natatakot kapag mayroong mga pagtitiis. Sabi po rito sa verse 8, maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Yung nakikita po natin na ngayon nababalitaan natin, meron pong isang balita, babalita ko sa inyo, may nangyari po sa Malabon. Anak po ng teacher na naksak ng 3 estudyante sa Malabon. Bago lang po yun. Isinikreto ng ibang teacher at ng principal. Kaya blackout, walang news. Ang mahirap kapag nalaman niya ng DepEd, ano gagawin sa principal? Ano gagawin doon? Anak ng teacher ang nanaksak. Anak pa ng teacher. So, ibig po sabihin, kung ano ang nakasulat doon sa pangalawang Timoteo, chapter 3, mula po sa verse 1 hanggang verse 6, yun po yung nangyayari ngayon sa mundong ito. Ito po yung tanda, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya wag po tayong magtutulog-tulog. Wala po tayong matututunan, hindi lalago yung ating pananampalataya. Wag puro kayo cellphone, pagkagising sa umaga, cellphone, bago matulog, cellphone, kumakain, nakatapat sa cellphone. Ano matututunan nyo? Yung Korean novela? Yung ba pinapanood nyo? O lahat ng klase doon sa Facebook na laman ng artista? Ay, si ganito, nagkahiwalay na. Mga chismosa. Alisin nyo ang mga ganung bagay. Okay? Hindi po tayo lalago sa pananampalataya. Totoo po yan. At lalabo ang mata nyo. Ala nyo, lalago pananampalataya nyo. Hindi po. Para lumago ang pananampalataya natin, basahin mo ang Biblia. Hindi baling lumabo ang mata mo sa Biblia basta't natuto ka. Kaysa lumabo ang mata mo doon sa cellphone. Next. Dahil po ito, konti na lang po. At patatapos na tayo. Okay? Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Sino yung hukom na sinasabi rito? Ating Panginoon. Siya po yung hukom na nakatayo sa pintuan. Kaya sabi niya rito, mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan. Huwag kayong magsira-siraan. Huwag kayong kung ano-anong kwento ang pinapadala ninyo. Samantalang ang hukom ay nakatayo sa pintuan. So, ibig mong sabihin, bawat pinag-uusapan natin, naririnig po ng Diyos. Hindi bingi ang ating Diyos. At hindi bulag ang Diyos para hindi tayo makita. Kaya iwasan po natin ang bulong-bulungan. Okay? Iwasan natin yung siraan ng siraan. Huwag tayong gagawa ng sarili nating grupo sa loob ng iglesia. Huwag tayong gagawa ng dibisyon para magkahiwa-hiwalay ang kapatid sa iglesia. Mali po yun. Sabi po rito, kung paano nagkaisa, kung paano iisa ang Ama at ang Panginoon, ganon din ang nais ng Panginoon, tayo po ay iisa. Kaya,
Magtiyaga po tayo, magtiis po tayo. Kung maraming pagtitiis, magtiis po tayo. Yung magsasaka, pag nagtanim, nagtitiis yan ng mahabang panahon. Biglang bumagyo, nasira ang pananim. Tanim uli yan para makabawi sa susunod. Dapat ganun po tayo. Habang nandito tayo sa gawain, dapat lalong nagde-develop yung ating pananampalataya. At yung ating relationship, dapat lalong lumalalim yung ating relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Yun po yung bagay na napakahalaga sa buhay natin. Tandaan natin, nang mamatay si Jesus, hindi lamang po kay pastor o kay pastora, kasama po tayong lahat. Nang ipinako si Jesus, dumaloy ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, kasama tayong lahat. Kaya dapat iisa lang tayo kay Kristo. Wag na kayo nakikipagdebate sa ibang relihiyon. Huwag kayong makikipagtalo. Sa halip na debatehin kayo, magbigay kayo ng magandang paliwanag. Yung kausap mo, kakamayan ka pa. Bakit? Hindi mo sila dinidebate. Okay? Maliwanag po, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya maging aware po tayo. Gagawin ko pa ba ito, Panginoon? Hindi ko pa babaguhin ang buhay ko? Yung bang labi ko, hindi ko ba ititikom? Yung bang puso ko, mananatiling galit sa kapwa ko? Malapit na ang iyong pagdating. Baka bigla kang dumating bukas sa makalawa. Ano ang gagawin ko ngayon? Pag humarap tayo sa Diyos, anong ipagmamalaki natin? Baka magngungungoy-ngoy ka. Lord, wag mo akong iwanan. Namit mo na ba si Pastor William? Dating pastor namin doon. Yun po, hindi po ito chismis ha. Totoo po ito. Yung pastor na yon, bago po naging pastor, nag-Bible study ako sa kanila. Nakilala ko po yan, tinuro po sa akin ng asawa ko. Dala-dala gitara, manunugtog ng isang church, okay? Punta po ako sa Papay, sa lugar na nakita ko nagsusugal. Sabi ko, kala ko manggagawa ito. Ha? Ano? Ha, hindi, nakaupo mismo eh. Nagsusugal. Eh di, anantay ko matapos. Tumayo na, pumasok sa bahay. Pinuntahan ko. Sabi ko, Brad, sabi ko, ikaw pala si William. Sabi ko, sabi sa akin ng asawa ko, ganito ka, ganito. Ay, opo, sabi ganun. Ano nga ako sa church eh. Miyembro ako ng choir. Ah, ganun ba? Ako nga po manunugtog. Ah, okay. Kaya lang, Brad. Kita ko, nagsusugal kayo. Ay, opo. Sorry po. Okay? Hindi ganon. Sa madaling salita, nagkasama po kami sa church. Dumadalo sa church. Okay? 3 yun. Nag-Bible study po ako 4. Umabot po ng 11. Okay? Ngayon, nagtataka ko, yung 11, pabawas, natira na lang yung asawa niya at saka ako, 2 na lang kami. Eh yung ibaba nila silong, madilim. Okay? Yung pala, lahat pala ng nagba-Bible study, gumaganon pala. Okay? At hindi ko po alam yun. Wala akong kamuwang-muwang sa bagay na yun. Okay? Sabi ko sa kanila, bakit? Diba dati 4 lang tayo, naging 11. Bakit ngayon? 2 na lang tayo, sabi ko doon sa asawa. Yung asawa, iyak ng iyak. Panay ang iyak ng asawa. Pastor, mabigat ang problema ko. Ano ba problema mo? Sabi niya, pera. Yung pala, droga. Okay? So, isang araw, natutulog si William. Naging pastor po yun ng J1. Tanyo ha? From addict, naging pastor ng J1. 2 po yun. Isang lasinggero addict, siya naman, puro ganun lang. Natutulog siya, nagkaroon siya ng panaginip. Bukas yung kanilang bubong, yung ano sila yung 3 anak niya at ang asawa niya, paakyat na sa langit. Naiwan siya. Sumigaw siya, Teka. Huwag niyo akong iwan. Sabi niya ganun. Nagbigay po ng warning ang Diyos. Maiiwan ka kung hindi ka magbabago. Ngayon, nung magising po siya, nanalami siyang mabuti. Ang tawag na po sa kanya, bungo. Ganun na yung husnge. Doon po nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang buhay. At mula noon, sa biyaya po ng Diyos, na-ordain siya bilang pastor ng J1. Okay? At
Purihin po ang Diyos. Hindi man kami magkasama na ngayon, pero nagpatuloy po siya at hanggang ngayon. Pastor po siya, manunugtog, at salamat po sa Diyos. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya kapag ang Diyos may plano sa iyo, kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos na malulung ka sa isang bisyon na habang panahon, dyan ka na mamamatay, hindi ipapahintulot ng Diyos. Bakit? Kasi nananalangin ng Panginoon, hindi lang sila, kundi pati yung mga sumasampalataya ay idinadalangin ko sa iyo. Kaya mapapalad po tayo. Ako, ayokong tanggapin ito. Hindi naman, sa totoo lang kapatid, tapos lamang po ako ng vocational. Hindi po mataas ang aral ko. School bukol ako. Alam niyo yung school bukol, di ba? Kila Tito Vic and Joey. Yan po yung style ko, school bukol. Pero, tanong ko sa Panginoon, Lord, totoo bang tinawag mo ko? Kasi kilala ko yung sarili ko sa kalokohan, sa lahat ng bagay sa buhay ko, kilala ko. Kaya lang, wala akong magawa. Di ba? Kapag ang Diyos ang nagplano ng buhay mo, kapatid, hindi ka makakaligtas. Kahit magpakalayo-layo ka, pag sinabi ng Diyos, tinatawag kita para maglingkod ka sa akin, wala kang magagawa. Kahit manager ka pa ng isang bangko.